nangyari naman kasi, hindi ko alam kung paano to eh. Paano ayusin to eh. Nasira eh. Yan o. Kasi nung kadena niya bigyan, nung chain niya dapat nandito, di ba? At ito na nga ang pang-apat na araw ko sa kalsada. Mula sa Pokot, pumadyak ako papuntang Limanan. At pumasok ako sa isang bahay. Alam niyo ba ang kwento rito? May maganda kasing waterfalls dito. Akong tawagin ay Encanto Falls. Sa halagang 50 pesos na entrance, want to sawa ka ng makapaglangoy sa napakalalbig na tubig dito na nanggagaling sa bundok. Ito nga pala ang kumakalat sa social media na kung saan pwede kang mag-slide pababa. Mamamangha ka talaga sa ganda ng lugar. Instagram mo kung saan pwede kang mag-picture o kumuha ng video. Isama mo pa ang iyong mga kaibigan o kapamilya. Pero hindi ako naligo rito. Ang talagang pakay ko rito ay magbawas dahil napakasakit na ng aking tiyan. Kaya ako pumasok dyan. At pagkatapos kong magbawas, umalis ka agad ako para ipagpatuloy ang aking pagbabisikleta. Nagtataka nga ng may-ari bakit hindi man lang daw ako nagtagal sa lugar. Sabi ko lang may importante pa akong lakad. Hanggang sa marating ko na nga ang sentrong bayan ng Libmanan. Diyan na rin ako nagagahan. Bali ang inulam ko dyan ay laing tsaka 2 kanin at kape. Pagkatapos, pumadyak uli ako. Dumaan din ako sa bayan ng Pamplona. At pagkatapos, dumaan din ako sa bayan ng San Fernando. Hanggang sa marating ko ang bayan ng Milaur. Yan ang pinakahuling bayan ng Camarines Sur. At bumisita muna ako sa isa sa pinakalumang simbahan ng Kabikulan. Yan niya ang Milaur Church. Napakaluman ng simbahan na yan dahil 1725 pa nang yan ay simulang itayo at natapos ng 1735. Ibig sabihin, 10 taon bago natapos ang simbahan na yan. Kaya isa yan sa pinakalumang simbahan ng Bicol. At paglabas ng simbahan, bigla lang bumuhos ng napakalakas na ulan na timingan pa naman na talagang gutom na ako at gusto ko nang kumain. At pagkatapos ng ulan, bilis ako ng pagpadyak hanggang sa marating ko na ang bayan ng Naga. Albay na yan, ibang probinsya na yan. At dahil nga sa pagmamadali ko, nangyari na ang hindi inaasahan. Ito lang ang kinatatakutan ko ang masiraan dahil wala pa naman akong tools. Napakamalas ko na araw na to. Ito na nga ako. Yan, nasira pa bisikleta ko. At yan nagtatapos ang aking day 4 ng aking Manila to Mindanao bike tour. Kaya tara, padyak.